mga kapatid at mga kaibigan na tumataan sa buong sanlibutan, sa bawat bansa, bayan at wika, mga dalakayong tunay na tanggapin ang napakadakila at banal na pagbati buhat sa Espiritu Santo sa ngalan ng ating Panginoong Jesucristo, kapayapaan ay sumating lahat. Amen. Tunay nga mga kapatid na ating nalalaman na ang banal na bayan ng Panginoon, ang kanyang banal na bundok ng Sayon ay isang bayan na tunay na makasaysayan. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Lahat po ng mga bagay ukol sa gawa ng Panginoon sa kanyang bayan ay nangakatala po sa aklat ng buhay. Kung atin pong masikap itong sasaliksikin at patuloy naman tayo na sa ating pagsasaliksik ay gagabayan ng Espiritu Santo na buhat sa kapangyarihan ng ating Panginoon Diyos. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Nangyari nga po sa kasaysayan ng ang bayan ng Panginoon ay nasa ilalim ng pagkakadalang bihag. Alam niyo po ang sabi ng nagdalang bihag sa kanila mga kapatid at mga kaibigan, mga taga-ibang lupa, humiling pa sa bayan ng Panginoon. Gaya ng nasusulat sa aklat po ng mga awit, kabanata 137, kabanata 3 hanggang 4. Ganito po ang sinasabi ng kasulatan mga kapatid. Sapagkat do'y silang nagsibihag sa atin, ay nagsihiling sa atin ng mga awit. At silang nagpapahamak sa atin, ay nagsihiling sa atin ng kasayahan, na nangagsasabi, awitin niyo sa amin ang sa mga awit ng Sayon. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Bakit po hinihiling nila yun mga kapatid at mga kaibigan? Nalalaman po ng lahat ng mga bansang nakapaligid na sa banal na bundok ng Sayon, narito ang dalisay na pag-aawitan ng mga banal. Ibig sana nilang makapahagi mga kapatid at mga kaibigan. Ibig sana nilang madinig ang kasayahan. Gayon pa man, talastasin natin. Ganito ang tugon ng Panginoon. Ganito ang tugon ng bayan ng Panginoon. Paano nga awitin namin ang awit sa Panginoon sa ibang lupain? Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Sapagkat alamin natin, talastasin natin mabuti mga kapatid at mga kaibigan, ang awit ng banal na bundok ng Sayon ay ukol lamang at mauunawaan lamang ng lahat ng mga tao hihirangin ng Panginoon na maging bahagi ng kanyang bayan. Sapagkat sa banal na bundok ng Sayon, dito lamang iniutos, magsiawit kayo ng mga pagpupuri sa Panginoon na nagsisitahan sa banal na bundok ng Sayon. Maliban pa, mga kapatid at mga kaibigan, ating pakaalamin mabuti tandaan na ibinukod ng Panginoon ang banal na bundok ng Sayon. Kaya nung kanilang sabihin, paano nga awitin namin ang awit sa Panginoon sa ibang lupain? Maaari po ba, mga kapatid at mga kaibigan, yan po ang patuloy na bubulay-bulayin natin sa ating puso't isipan. Taglay natin ang karunungan at kaalaman, ang kautusan, ang mahigpit na bilin ng ating Panginoon. Kaya mapalad ang sino mang tao na may daan sa kanyang puso tungo sa Sayon. Bakit po? Sa Sayon po luluwalhatiin, sa Sayon pupurihin, sa Sayon po aawitin ang lahat ng mga bagay, ang mga bagong awit na ukol sa pagpupuri sa ating Panginoon. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Kahit patuloy tayong magalak sapagkat sa ating niutos ng Panginoon na magsiawit ng pagpupuri sa kanyang dakila at banal na pangalan. You are the King of Kings and Lord of Lords. Ipahayag natin may buong kagalakan mga kapatid. You are the King of Kings and Lord of Lords, our Savior and our hope, that we praise, we praise. You are the Father of the greatest world, and the that we praise, we praise. We praise you, God. We praise you, God. We praise your name.
We honor you, our Lord. We praise you, God. We praise your name, Jesus Christ. Jesus Christ. Oh, Jesus Christ, our Lord. Patuloy tayong mga galak sa Panginoon, mga kapatid at mga kaibigan, sapagkat ngayon ating nalalaman na lahat tayo'y binigyan na ng kalayaan ng Panginoon na maging kanyang bayan. Datapat nung una, hindi nga tayo bayan ng Panginoon sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo na bigyan tayong lahat ng pagkakataon na maging kanyang sariling bayang pagmamayari upang makaawit na tayo ng may buong kasayangan na kinalulugdan ng ating Panginoon. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Purihin natin ang Diyos. Great and marvelous are thy works. Ikagalak natin ipahayag mga kapatid. Great and marvelous are thy works, Lord God Almighty. Just and true are thy ways, thou King of saints. Who shall not fear thee, O Lord, and glorify thy name? For thou only art holy, for all nations shall come and worship before thee. For thy judgments are made manifest. Great and marvelous are thy works, Lord God Almighty. Just and true are thy ways, thou King of saints, thou King of saints, thou King of saints. Patuloy ang kaigay-gayang panahon ng Panginoon. Patuloy tayong magsiawit. Awitin natin ang bayang hirang ng ating Panginoong Diyos. Sa banal na bayang hirang. Ikagalak natin ipahayag mga kapatid. Sa banal na bayang hirang ng ating dakila, Panginoon, pinupuri siya. Sinasamba, inawitan siya ng mayroong pasasalamat ng lahat na
maulan ang banal na bundok ng Zion ng ating Mga galaktaing tunay na itaas ang ating dalangin ng pagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos. Dakilang Diyos Ama, ang iisang Diyos na tunay na nahabag, umibig sa amin bawat isa sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo. Nagagala kami, Panginoon, na patuloy na itaas sa iyo ang aming dakilang pagpupuli, pagluwalhati at pagsamba sa iyong dakong luktupan sa sangkalamitan. Amen. Salamat, Panginoon, sa pagkatuloy na dumating sa akin ang kaalaman, ang dalisay na pagkaunawa, na kami nahinirang mo bilang bayan, na itinayo mo sa pamamagitan ng karunungan. Ngayon kami nakakaawit ng buong kagalakan. Sapagkat tunay na kasapdalan ng karunungan at kaalaman na sumasa amin ngayon, alam namin, Panginoon, na ito ang mga awit na patuloy na nagbibigay ng kalakasan sa aming mga pagkataong loob, sapagkat ang aming inaawit ay ang mga bagay na tunay na sinilita mo sa pamamagitan ng mga bagay na nakasulat sa aklat ng buhay. Amen. Salamat, Panginoon, ikaw ang aming awit, ikaw ang aming kalasag, ikaw ang aming katibayan sa gitna ng aming kabagabagan. Ikaw, Panginoon, ang patuloy na nagpupuno ng lahat ng mga bagay ng aming pagkukulang. Sa panahon ng kami pinanghihinaan ng loob, ikaw ang nag-iisang Diyos na tunay na sa pamamagitan ni Kristo Jesus na aming guro, na aming Panginoon. Sinalita mo sa amin ang lahat ng mga bagay na matibay naming mapangahawakan, na tunay nga nang ibibigay sa amin ng kalakasan, dakilang pag-asa, pag-ibig at pananampalataya. Amen. Salamat, Panginoon, sapagkat ang mabuting balita ay tunay na maiyahayag sa buong sanlibutan sa pamamagitan ng mga inirang mong iyong mga tapat na lingkod upang gamitin mong dalisay na daluyan ng iyong katwiran upang tawagin mo na ang lahat ng bahagi ng iyong mga bayan na nangalan sa buong sanlibutan. Sa Amen. lahat ng mga bagay na ito, Panginoon, patuloy namin tinataas sa iyo ang aming pagtitiwala sa pangalan ni Kristo Jesus, na aming tunay na Diyos at Panginoon na manubos. Mga galak tayo, mga kapatid, na magsipagsabi ng Amen. 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 Isang napakadakilang araw po ang aming ipinaabot na pagbati sa lahat ng mga nakakapanood at nakakarinig ng paghahayag ng programa ng channel ng Iglesia ng Banal na Bundok ng Zion na registered sa langit, na marikilala at maririnig natin ang paniniwala na mga saksing tapat sa pagkabuhay na maguli, na pinagtitibay ng hula ng mga banal na propeta sa ating mga pandinig. Ang paniniwalaan nating katuparan na pag nagdiriwang tayo ng araw ng Sabat, acceptable, the year of the Lord. Ito ho, yung to proclaim acceptable, the year of the Lord, ang kaaya-ayang kaarawang itinangin ng Panginoong Jesucristo. Nakagagalak po na umawit ng mga bagong awitin batay sa hula ng mga banal na propeta, na sinaksihan at pinagtibay ng mga banal na apostol ng Kordero ang katotohanan natala at nasulat sa banal na kasulatan, na nakaugnay yung mga inaawit natin na bagong awitin sa patotoo ng mga banal na apostol ng Kordero, na saksi lahat sila sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Binabati po namin kayong lahat ng kapayapaan ay sumaating lahat bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguli. Kami po ay nagagalak na iparating ang tinig na naririnig natin, na sa panahon ng kawakasan ay napakapanganib na. At talagang hindi pa tayo tao nangyayari na yung nangyari doon sa Gaza at sa Hamas sa Israel. Amen po ba? Amen. At talaga ang mga tao shopping na. At talagang takot na lang ang nararamdaman, magabag, kalituhan. At lahat ng mga bansa ay ipiktado na, nagugulubihan na.
Naunawaan po ba natin, nagpapanik ang mga tao ngayon sa maraming mga bansa sa nangyayari doon sa Israel at sa Gaza. At hindi lang bago yung nangyayari, kundi sa panahon pa ng mga nakalipas na mahabang panahon. Sa panahon ni Haring David. Amen po ba? Amen. Hindi na bago yung pangyayari ng Palestinian at saka nung mga Hebreo, nung mga Hudyo, yung digmaan na gaganap sa Israel. So ano po ang kahalili niyan na magaganap sa nakikita natin nagaganap sa Israel at sa Palestinian? Ano po ang kahalili na idudulot? Kahirapan, taggutom. Sakayong po ba tayo ron? O ngayon, hinigpita na ang mga kanakal at mga commodities patungo sa Palestinian. Ngayon, maraming bansa ay epektado ng mga iba't ibang trahedya at uri ng kalamidad. Di ba, nararamdaman na natin yan at nagtataasan pa ang mga kagamitan na pangangailangan natin bilang mga tao. Tumataas ang presyo. Hindi po ba natin nararamdaman ito? Na ito'y sinabi ng Panginoon Jesucristo na sa pagparito niya ay maraming mga tanda na magaganap. Amen po ba? Amen. Meron po ba tayong batayan na sa pagdiriwang at paglilingkod natin? May batayang paniniwalaan na galing sa labi at bibig ng ating tagapagligtas. Yung ating ginaganap na pagdiriwang na inaalala natin yung katuparan ng hula ng mga banal na propeta na nasaysay ang katuparan ng karakter sa banal na kasulatan. Tuwing tayo nagdiriwang na itinangi niya ang panahon ng kawakasan sa pagdiriwang natin na bunga sa pagkapanganay. Who is the greatest conquerors of our faith? Jesus Christ is the greatest conquerors of our faith. Do you believe that the word of God in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection? Sino po ang hari ng mga hari na mananagumpay? Na sinabi niya na sa lahat ng tataliba na nakakarinig ng kanyang tinig, sa lahat ng sasampalataya sa hula ng mga banal na propeta, sa pamamagitan ni Jesucristo na ating tagapagligtas, yung ating kalituhan, yung ating takot, pinapalitan niya ng pag-asa, ng katiyakan, ng kagalakan sa kaligtasan natin bawat isa. Amen po ba? Sino ang nagpapalit ng kalituhan natin? Sino nagpaparating ng joy of the Holy Spirit? Isa lang ang pangalan na binigay sa silong ng mga langit na paniniwalaan natin lahat upang yung bagabag at yung kalituhan natin may kahalili na katiyakan at pag-asa tayong ikinabubuhay. Paniniwala sa pangalan ni Jesucristo na saksing tapat sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Gusto po ba natin marinig na galing sa labi ng tagapagligtas natin na yung ating pagpapasakop sa Panginoong Jesucristo sa isa't isa ay napaka-dakila at napakapalad na kaarawan na itinangi. Ito ho, yung pinangako niya, yung kaarawan, yung huling panahon. Pinatunayan ng Panginoon Diyos ito ng buhayin niya sa lahat ng mga tao. Nang buhayin niya maguli sa mga patay ang tagapagligtas natin. Ibig sabihin, lahat ng tao wala pang unawa. Magkakaroon lang tayo ng unawa nung pinatunayan ng Panginoon Diyos ng buhayin niya maguli sa maraming mga bansa ang ating tagapagligtas. Ipinangako ng Panginoon Diyos sa lahat ng nagdiriwang na inaalala natin ito na talagang naka-dignify o naka-define ang pagdiriwang ng mga hinirang niya at nung pinili niya at tinawag niya na nagbubunga sa pag-asa at biyaya ng pananampalataya na pinupuspos sa kaalaman at pagkaunawa, katalinuhan at karunungan ng salita ng Panginoon Diyos. Amen po ba? Amen.
Naunawaan po ba natin, naririnig natin sa social media, isa na lang ang nalalabing pag-asa natin lahat sa nangyayari sa buong sanlibutan. Nakita niyo ba na ang China, pinag-iinteresan ng property ng bansang Pilipinas? Nakaambang ang panganib. So saan tayo binibigyan ng pag-asa upang mabuhay tayo ng may pananalig at paniniwala sa ating isang Diyos na tunay? At sa natidinig natin, nanggaling sa labi ng Panginoong Kristo yung sinabi niya. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin? At ang kausap ng Panginoong Kristo rito sa John chapter 16, ano po? Yung mga banal na apostol ng Kordero na nangaral at nagpatotoo ng lahat ng mga bagay na nangyari sa pagdurusa niya sa krus. Saksi lahat sa pagkabuhay ng maguli ang mga banal na apostol ng Kordero. Amen po ba? Sila ang haligi ng kuta ng banal na bayan ng ating Panginoong Kristo na mayroong pinagsasaligan ng mga apostol na Kordero ang kuta ng iglesia ng banal na bundok ng Zion na opisyal na nakatala sa langit. Amen po ba? Amen. Na maririnig natin yung pagkakakilanlan ng paniniwala na opisyal na nakaregister na sa langit. Nagpapatotoo, ginawa ng example na paniniwalaan na hindi nawawalay sa labi natin at puso't isip natin yung paniniwala at hindi nawawalay sa mga angkan at lahi. Angkan natin yung paniniwala na doktrina na Jesus Christ is the greatest foundation of our faith. Jesus Christ is the greatest foundation of our faith. Meron tayong testimony na pinaniniwalaan na nahayag sa buong sanlibutan. Amen po ba? Centralized, that is breakthrough. Naunawaan po ba natin? Amen. Gusto natin marinig ang napakadakilang nanggaling sa labi ng ating tagapagligtas na sinabi sa mga banal na apostol ng Kordero na haligi ng kuta ng iglesia ng banal na bundok ng Zion ang paniniwalaan. Ang may pandinig ay makinig. Unawain po natin mabuti, isa na lang ang lalapitan natin na naparito sa sanlibutan na iginawa tayo ng everlasting covenant. Ikaw at ako ang katipan ng tagapagligtas dito. Ikaw at ako ang kaaliwan niya rito. Amen po ba? Amen. Kaya, kung ano man yung pinagkakaabalahan natin sa buhay, nagtangi siya ng nalalabing panahon, nalalabing araw. Makipag-ugnayan na tayo ng tapat. At dito na lang nakasalalay ang pag-asa nating lahat. Siya nagkakancel ng takot. Siya nagkakancel ng kalituhan. Siya nagpapalit ng tagumpay sa paglalakbay natin sa sanlibutan ito. Amen po ba? Amen. Ito, ang kausap niya rito, yung mga banal na apostol ng Kordero na nagpatotoo, nasaksi silang lahat sa pagkabuhay na maguli. Silyado, yung mga banal na apostol ng Kordero, botismonado sa espiritu at katotohanan ang mga banal na apostol ng Kordero. Sila yung mga hiniran na mga apostoles. Amen po ba? Amen. Amen. Ang sabi dito sa mga banal na alagaan, unawain natin mabuti itong maririnig natin ibababa sa pulpito, centralized worldwide. Amen po ba? At dito na lang nalalagay yung pag-asa natin na tagapagmana tayo ng pangako na buhay na walang hanggan. Kanino bang pangalan? Wala na tayo masusubukan pa. Kundi, so love the world that He gave only begotten Son, but whosoever believe in Him shall not perish, but have everlasting life. Naunawaan po natin yung John 3:16. So buong mundo ang paghahayag ng pag-ibig na walang hanggan ng Panginoong Kristo. Amen po ba? No limitations, only
Ito, ano sinabi sa mga banal na alagad ng apostol ng Cordero? Ang haligi ng kuta ng iglesia ng bundok ng Zion na official na registered sa langit. Na naririnig natin ang paniniwala ng official na registered sa langit na maghahari ang Cordero ngayon at magpakailan-kailan pa ba na hanggang sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Amen. Ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo upang kayo'y magkaroon sa akin ng kapayapaan. Naunawaan po natin. Sinabi ng tagapagligtas natin, ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo. Ang tinutukoy na inyo dito, yung mga banal na apostol ng Cordero, upang magkaroon kayo sa akin ng kapayapaan. Sa sanlibutan ay mayroon kayong kapigatian, ngunit lakasan ninyo ang loob. Ano sabi nyo sa mga banal na apostol? Yung mga tatalima, meron tayong kapighatiang mararanasan dito sa sanlibutan. I-insulto rin tayo sa pagtalima natin. Kapatid, gusto mong ma-insulto sa pamamagitan ng Yesu Cristo na ating tagapagligtas? Gusto mong libakin? Gusto mong pagtawanan? So kailangan maganap sa atin yung hula ng mga banal na propeta. Diyan tayo pinagtitibay lahat at pinatatatag. Amen po ba? Amen. Walang hihigit na alipin sa Panginoon. Dahil ang Panginoon Yesu Cristo, nilibak siya, nilait siya, ininsulto siya, pinagsalitaan siya ng masasakit na salita. Sabi sa kanya, anak ni Jose Carpintero, hindi nakapag-aral ng Panginoon Yesu Cristo. Amen po ba? Pero ginawa tayo ng foundation bilang non-profit organization. Dahil ang foundation ng paniniwala ng bundok ng Zion, the non-profit organization, hayag na hayag sa social media kapag nangangaral ng mabuting balita ng kaligtasan nating lahat. Amen po ba? Amen. Non-profit organization ng banal na bundok ng Zion, ang pundasyon ng bundok ng Zion ni God is love. Bakit kilala natin sa paniniwala, makasaksi sa pagkabuhay ng maguli? Pinagkaloob sa atin yung tanda na ibinigay sa atin pag nagdiriwang tayo mga bunga tayo sa pagkapanganay na nilalang ng Panginoon Diyos. Na ang Panginoon Yesu Cristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. Amen po ba? Amen. Ano larawan ng Panginoon Diyos buhat sa pasimula nang ilatag ang langit at lupa? Buhat sa beginning, ha? Ano larawan ng Panginoon Diyos? Espiritu ang Panginoon Diyos. Kaya nahayag sa buktong na anak ang larawan ng pagka-Diyos ng Panginoon Diyos. Espiritu po ang Panginoon Diyos, ang Panginoong Yesu Cristo, ang tunay na Diyos. Amen po ba? Amen. Kaya yan lang po ang may record sa langit. Dito nyo madidinig sa iglesia ng bundok ng Zion, nakaharian itinayo sa paniniwala ng Panginoong Yesu Cristo. Amen po ba? Amen. Lahat ng tatalima, mararanasan natin yung kapigatian, mayaman, mahirap, mangmang, marunong. Mararanasan ang kapigatian sa sanlibutan. Amen po ba? Hindi tayo exempted dyan. Kaya unawain natin mabuti, naririnig natin sa social media. Ito na yung panahon itinangin ng Panginoon Yesu Cristo na inaalala natin at ginugulita natin yung pagdurusan, pagtitiis niya sa krus hanggang kamatayan nung inilibing siya sa ilalim ng lupa sa ikatlong araw. Tinatunayan ng Panginoon Diyos sa maraming mga bansa. Binuhay siya sa gitna ng makasalanang tao upang tayo magkaroon ng relasyon bawat isa na may tanda ng patutuo ang paniniwala natin. Butis munado tayo at nilinis tayo sa maraming lakad ng paniniwala. Since birth ng ating pagkatao. Amen po ba? Amen. Kaya nakagagalak, naalalahanin, gunitain, nagagalak na yung sinabi doon sa sulat ni Apostol Pablo sa mga iglesia sa Efeso, na ito yung last days na pasakot tayo sa isa't isa nang may takot sa pamamagitan ng Yesu Cristo na ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Pasakot tayo sa isa't isa nang may takot sa ating puso't isipan upang huwag tayong mapahamak sa panahon ng kawakasan sa muli niyang pagparito. Nakagagalak umawit ng mga bagong awitin na hinahanap ng maraming
mga nauuhaw sa kabanalan yung awit ng sayo. Amen po ba? Amen. Napakadakila ng awitin ng pinagkaloob sa atin. Ginawa tayo ng kagilagilalas, na kababalaghan, na miraculous. Amen po ba? Upang tayo ay umawit ng mga bagong awitin, batay sa lahat ng kanyang ginawa na pagdurusa on the cross, kung papaanong si Kristo ay nabuhay na maguli, gayon din tayong mabubuhay na maguli sa paniniwala. Amen po ba? Amen. Mauunawaan natin yung pinaniniwalaan natin pundasyon na ginawang doktrina ng Panginoong Jesucristo, na yan yung tinutukoy na bautismo, nalilinis ng maruming lakad ng paniniwala natin sa madilim na sanlibutan ito. Nauunawaan po natin. Amen. Ang mga bagay na ito sinalita ko sa inyo upang kayo'y magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa ano magkakaroon ng kapayapaan? Sa Panginoong Jesucristo lang tayo mapapanatag at magkakaroon ng kapayapaan. Sa sanlibutan ay mayroong kayong kapigatian. Ngunit, lakasan ninyo ang loob aking dinaigang sanlibutan. Sino ho ang nagsalita ng dumaig sa sanlibutan? Ang Panginoong Jesucristo. Sino ho ang kausap? Yung mga banal na apostol ng Kordero na nagpatotoo sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Sa English, sinabi ng Panginoon dito, but be of good cheer, I have overcome the world. Sino ho ang gumawa at dumaig ng paniniwala? Who is the foundation of our faith? Jesus Christ is the foundation of our faith. Kung dinaig ng Panginoong Jesucristo ang prinsipe ng kasamaan ng sanlibutan ito, madadaig din ng lahat ng tatalima sa Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Amen. Nagigets po ba natin? Naunawaan po ba natin? Amen. Sino man ang nakakarinig at hindi sasampalatayanan ang ginawang halimbawa ng tagapagligtas, sa anumang pag-iisip natin, may hirapan tayong daigin ang mga lakad ng masama sa sanlibutan ito, dahil si Satanas ay naghahari na sa sanlibutan ito. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin? Galing sa labi ng Panginoong Jesucristo yung dinaig niya ang sanlibutan. Ang dinaig niya rito yung lakad ng diablo, yung iniahasik ng diablo, yung mga pandaraya ng diablo sa tao. Amen po ba? Napakaraming kasangkapan ni Satanas na ginagamit na pandaraya sa tao. Number 1, hindi pinagtatayo ng relihiyon ng Panginoong Jesucristo ang tao. Amen po ba? Nagtayo na sinagoga si Satan. Pinaganda yung mga building para akitin yung mga nakakakita. Pero hindi doktrina ng dumaig sa sanlibutan ang ipinapangaral, inililihim yung hula. Ang karangalan ng Panginoon Diyos yung hula na ipapangaral na ang Panginoong Jesucristo ang tanda ng paniniwala natin sa pagdiriwang natin ng araw ng Sabat. Maliwanag po ba? Sa mga naparitong dinadaya sa mga posisyon, sa karangalan, sa publicity, naunawaan po ba natin? Wala pong bayo ditong pangangaral ng mabuting balita ng kaligtasan. Pero ang bunga nito, kapayapaan at kapanatagan nating lahat, katiyakan at pag-asa nating lahat sa kaligtasan ng ating mga kaluluwa at kaligtasan ng ating mga anak at angkan at lahi, na hindi mawawalay sa puso't isip at labi natin yung tanda ng patotoo na inaalala natin yung pagdurusa niya on the cross hanggang sa kamatayan. Inilibig siya sa ikatlong araw, inilibig siya sa ilalim ng lupa sa ikatlong araw, binuhay siya magulit. Pinatunayan ng Panginoon Diyos yung binuhay niya maguli ang ating tagapagligtas upang wala tayong maging dahilan sino man. Ito na yung natatanging araw, ito na yung natatanging panahon na nahahayag na ang katwiran ng prinsipe ng kapayapaan na maghahari sa puso't isipan ng bawat nakakarinig na maniniwala na saksi sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen.
Sino ang dumaig sa sanlibutan? Sino dumaig kay Satanas? Ipinailalim niya sa kanyang mga paa ang kapangyarihan ni Satanas. Kaya sa bawat nagiging participants ng Panginoong Kristo, sa bawat magiging followers ng Panginoong Kristo, kung paano iginawa tayo ng examples na madadaig natin ang lakad ng mga masama, gayon din natin madadaig ang lakad ng masama, at kahalili ng lakad ng masama ay lakad ng mga mananampalataya, lakad ng mga banal, at ang lakad ng masama ay mawawala sa sanlibutan ito. Maghahari ang kordero ng 1,000 taon sa puso't isip ng mga tatalima at mananatiling tapat sa paniniwala ng mga saksi sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Jesus Christ is the greatest principle of our faith. Jesus Christ is the greatest minister of our faith. Amen po ba? Hindi siya nakakailangan ng maraming mangangaral, kundi makikilala siya sa kaliit-liitan hanggang sa kadakilaan sa ilalim ng silong ng mga langit at sa kalalim-laliman ng tubig ng karagatan at kalalim-laliman ng lupa na ating nilalakaran. Amen po ba? Amen. Naririnig niyo po ba ako? Amen. Kaya ang mga tao ngayon nagpapanik na dyan sa nangyayaring kaguluhan sa mga bansa na kailangan matupad ang hula ng mga banal na propeta. Amen po ba? Sino ho ang nagpipisan sa ating lahat ngayon? Isa lang ang nagpipisan sa atin ngayon. Ang gumawa ng pinagsasaligan na wala nang makapagtatayo pang iba, kundi ang Panginoong Kristo, buhat pa ng pasimula, naroon na. Amen po ba? Amen. At lahat ng tatalima, itinalaga na nung una at kinugkop bilang mga anak ng Panginoon Diyos. Amen po ba? Amen. Naunawaan po natin, pinupuspos na tayo ng paniniwala, pinupuspos na tayo ng karunungan, ng katalinuhan, ng kaalaman sa katwiran ng tanda ng patotoo. Nakilala niyo yung bundok ng Zion, merong selyo na kapag nagdiriwang may tanda ng patotoo na inaalala. Amen po ba? Mga saksi sa pagkabuhay na maguli, umaawit ng mga bagong awitin. That is the land of promise of God. In the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. You and me. That is the land of promise of God. Ikaw at ako ang lupang pangako rito. Amen po ba? Amen. Talaga napaka-points ng makapangyarihan salita ng Panginoon Diyos na sumasalangit at sumasalat ng dako ng silong ng mga langit hanggang sa wakas ng lupa ng sanlibutan ito. Amen po ba? Amen. Open the book of Ephesians chapter 6 verse 12. Naunawaan po natin, madadaig lang natin ang lakad na masasama sa sanlibutan ito kung tayo'y tatalima at nakikiisa na ng may takot sa Panginoong Kristo. Naaawitan na natin siya ng mga bagong awitin. Amen po ba? Amen. Amen. The greatest God, the Almighty, in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Maawit tayo, the greatest marvelous, the work of God. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin yung inaawit ng Zion? Batay siya nangyari, hula na natala sa banal na kasulatan na sinaksihan ng mga banal na apostol na kordero ang kagilaginalas ng mga gawa ng Panginoon Diyos. The greatest marvelous. Woo! Thank you, Lord God Almighty. In the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Thank you, Lord God Almighty, in this place. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka, Aba, sa pangalan ng Kristo na aming isang Diyos na tunay na nakatala sa banal na bundok ng Zion. Madadaig lang natin ang lakad ng masama kung tatalima tayo sa napakadakilang conquerors. Amen po ba? Amen. You and me, that is the conqueror of Christ in the resurrection. Amen po ba? You and me, that is the God, that is the land of promise of God in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Ikaw at ako ang lupang pangako dito. Ikaw at ako ang official sa langit dito.
ikaw at ako ang iginawa ng covenant na paniniwalaan natin. Amen po ba? Amen. Naririnig niyo po ba ako? Unawain nung nakakarinig. Unawain mabuti dahil ito na lang ang nalalabing pag-asa natin dito sa daigdig na ito. Amen po ba? Dahil sa muli niyang pagparito, lahat ng napakaraming organizations sa ilalim ng silong ng mga langit magla-lockdown. Napakabakapangyarihan ng kapangyarihan ng Panginoon Kristo. Naunawaan niyo po ba naririnig natin ay pinapangaral ang katotohanan, nasasampahin natin siya sa Espiritu at katotohanan bilang mga saksing tapat sa pagkabuhay na maguli? That is the God's messenger. Hello? Hello, people of Zion. Hello, listen carefully, people of Zion. Naririnig niyo po ba ako? Aking dinaig ang sanlibutan, saan galing yung salita at sino ang kausap yung 12 apostol ng Kordero. Amen po ba? Amen. Kaya ang sabi doon sa Filipos chapter 2 verse 6, magsikuha rin naman kayo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo upang tayo'y tumagal sa lakad ng masama. Bagamat siya Diyos, hindi niya inaring maging kapantay ang Diyos, kundi pinaglingkuran niya tayong lahat at ayaw niya tayong mapahamak sa mapanganib na huling panahon na darating sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Amen. Naririnig niyo po ba ako? May tao pa po ba na nakakarinig sa akin through social media? Wala kayong magiging negative na kaisipan dito dahil ang pangangaral ng watchman servant ng Panginoong Kristo walang bayan. Amen po ba? Amen. Kung magkagayon, lahat ng pasasakop sa kalooban ng Panginoong Kristo sa isa't isa at sinasabi sa Roma chapter 8 verse 1, ang nakay Kristo'y wala ng hatol. Amen po ba? Ngayon, ito yung freedom of communication. Ito yung freedom of information na hayag sa social media. Na wala tayong maililihim, wala tayong maitatago sa dilim, na hindi mahayag sa katotohanan. Ito po yung katotohanan nangyari na pinapangaral sa Iglesia ng Bundok ng Zion, ang tanda ng patotoo na paniniwalaan natin na maghahatid sa atin na kung saan naroon ang tagapagligtas, doroon tayong lahat. Ano sabi ng ating tagapagligtas? I am the way, the truth, and the life. Sabi ng Panginoon, ako ang daan, ako ang katotohanan, walang makapupunta sa aking Ama, kundi sa pamamagitan mo. Amen po ba? Amen. Maliwanag po ba sa mga nakakarinig ng paghahayag ng information, communication through social media, sa YouTube? Alam niyo yung lahat ng nagre-research ang kauwi ng nagre-research nila ang paghahayag ng Panginoon Hesus Kristo may hula Saan nangyari? Dito sa silangan, sa pulo ng mga dagat, sa ating minamahal na bansang Pilipinas. Kaya magkaisa tayo ng paniniwala at idalangin natin yung presidente ng ating bansa upang sila ay pangunahan sa katwiran ng ating tagapagligtas sa lahat na magiging desisyon nila. Amen po ba? Amen. Yung mga mayayaman huwag na magpakayaman at hindi natin madadala sa langit yung kayamanang iniipon natin sa lupa. Ang lahat ng mayayaman ay makinig at unawain nating mabuti ang naririnig nating inihayag na katotohanan sa social media. Amen po ba? Ang matatalino, hindi natin madadala yan kung hindi natin paniniwalaan itong naririnig natin. Amen po ba? Amen. Dahil isasawala ang karunungan ng malalakas, isasawala ang kabutihan ng sanlibutan. Amen po ba? At yung dukha na nangangailangan at mapagkailangan sa habag at awa ng Panginoong Kristo, darating ang Espiritu ng pagkaunawa
sa patuloy na dumadalangin araw at gabi na gusto niya nang maglingkod sa ating hari ng mga hari at hukom ng mga hukom na nagbibigay ng pag-asa sa kaligtasan natin bawat isa at nagbibigay ng pangako ng buhay na walang hanggan sa bawat isa na nakakarinig ng kanyang tinig sa panahon ng kawakasan. Ako po'y nakakaramdam ng kagalakan na katulad niyang tao na isang hamak, isang mahina, isang hamak, isang mahina at mangmang at dukha na tao. Pero hindi naging dahilan ang pagiging karuhaan ko. Ito, alive na alive, naririnig natin lahat ang katotohanan na pinapangaral ko bilang katungkulan natin, bilang tao na papurihan. Luwa natin inakilain at pasalamatan ng isang Diyos na tunay. Ang hari ng mga hari na nagbigay sa atin ng katiyakan at pag-asa sa kaligtasan natin bawat isa na manatili tayong tapat sa paniniwala dahil ang nalalapit panahon ay mapanganib na. Amen po ba? Shocking ang mangyayari sa second coming of Jesus. Sino nag-i-invite at naghahanda ng lahat ng magiging lakad natin dito sa mundong ginagalawan natin bilang mga tao? Look unto Jesus, the author and finisher of our faith. Ang Panginoong Jesucristo po ang gumawa ng matuwid at nagpasakdal ng paniniwala natin bawat isa. Amen po ba? Na sino mang sasampalataya sa Panginoong Jesucristo, madadaig natin ang lakad ng masama. Kahalili ng lakad ng masama, lakad ng mga righteous, lakad ng mga holy, lakad ng mga banal, lakad ng mga faithful and wise servant, lakad ng mga watchman servant, in the name of our Lord Jesus Christ, in the resurrection, people of Zion, centralized worldwide. Do you believe that, the word of God, in the name of our Lord Jesus Christ, in the resurrection? Amen. Naririnig niyo po ba ako? May tao pa po bang nakakarinig sa akin sa social media? Amen. Kung gusto natin maging participants, maging tapat tayo sa naririnig natin, paniniwalaan natin at kabubuhay natin. Dahil sa pagparito niya, i-cleansingin niya ang mundo. At ang ilalabilan niya ay lahat ng mga tapat na mananatiling tapat sa hula ng mga banal na propeta. Amen po ba? Marami pang darating na mga kalamidad, ikakainapan ng sino man ng paniniwala. Amen po ba? At sa panahon ng kawakasan, ipapangaral ng Ebanghelyo na siyang kapangyarihan at karunungan ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na ating tagapagligtas. Ipapangaral ng Ebanghelyo sa maraming mga bansa na mayroong patotoo sa pamamagitan ng Jesucristo na saksing tapat sa pagkabuhay na maguli. Do you believe that, the Word of God, in the name of our Lord Jesus Christ, in the resurrection? Na sa bawat tatalima, na saksi sa pagkabuhay na maguli, ikaw at ako ang magiging tanda sa lupa na nabubuhay ng may pananampalataya. Na naririnig tayo at namamasdan tayo sa lupa at nakikita tayo ng ating isang Diyos na tunay na si Kristo Jesus. Na may umaalala ng kanyang pagdurusa on the cross. May umaalala at may nag-aayuno ng panahon ng kawakasan. Merong nagpapasting, merong nangangaral ng mabuting balita na naghahatid ng katiyakan ng kaligtasan at pag-asa natin bawat isa, mga kapatid at mga kaibigan. Isang hamak at mahina at mangmang sa sanlibutan, hindi kilala sa lipunan. Pero ako'y sumasampalataya. Sinabi ng Panginoon Diyos sa mga banal na propeta, kahalilin ang inyong kahihiyan, walang hanggang karangalan. Kaya ang magtiis hanggang wakas, naghihintay tayo ng pag-asa bilang mga conquerors of Christ in the resurrection. Jesus Christ is the greatest conquerors of our faith. Narinig niyo po, naunawaan natin na galing sa labi ng Panginoong Jesucristo na sinabi niya sa mga banal na apostol ng Kordero, ang haligi ng kuta ng Iglesia ng Bundok ng Zion na official sa langit,
na nakaregister sa langit, na maunawaan natin ang paniniwala ng opisyal na bundok ng Zion na nakaregister sa langit, na nagpapatotoo sa social media, mga saksi sa pagkabuhay na maguli. That is the year of fasting, to proclaim and acceptable the year of the Lord, the year of vengeance, the year of salvation, the year of repentance, the year of commitment, the year of obedience. Amen po ba? Amen. Amen. The year of justice. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka, Panginoong Jesucristo, ang tunay na isang Diyos na maghahari sa puso at isip ng sino man makakarinig ng iyong tingin, na paghaharingan mo ngayon at magpakailan-kailan pa man hanggang sa muli mong pagpalito. Hallelujah! Nakagagalak, napatuloy, napapurihan, paghiyawan sa social media, ang walang hanggang kabutihan at kalooban ng Panginoong Jesucristo sa buong sanlibutan, sa madilim na dakong ito. At ako'y sumasampalataya ng tapat na lahat ng lakad ng masama ay mawawala, at ang kahalili ng lakad ng masama ay lakad ng mga iglesia ng banal na bundok ng Zion. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Pakibasa ka po yung Ephesians chapter 6 verse 12, yung sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso, upang madaig natin ang lakad ng masama. Pagsikuhan tayo ng pag-iisip na ito'y nasa ating tunay at isang Diyos na si Jesucristo, na mga saksing tapat sa pagkabuhay na maguli. Magbihis kayo ng buong kagayahan ng Diyos upang kayo magsitibay laban sa mga lalang ng dyablo, sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanglibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan at sa mga dakong kaitasan. Amen po. Purihin ng Panginoong Diyos sa pagkabasa ng kanyang buhay at makapangyarihang salita na binubulay-bulay natin sa dakong ito sa Sacred Heart Subdivision, Caligid Norte, Purok 3, Cabanatuan City, Province of Nueva Ecija. Amen po ba? Amen. Ang sabi po, sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanlibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan, sa mga dakong kaitaasan. Naunawaan po ba natin? Naunawaan po ba natin Ephesians chapter 6 verse 12, yung sulat ni Apostol Pablo sa mga iglesia sa Efeso? Ang pakikibangan natin ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga makapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanlibutan. Sino ang namamahala ng buong sanlibutan ngayon? Si Satan. Kaya kung hindi dinaig ng tagapagligtas natin, hindi natin madadaig ang lakad na masama. Dahil ang pakikibangan natin hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanlibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan, sa mga dakong kaitaasan. Naunawaan po natin. Amen. Yung pamumuno ni Satan dito, laban na sa Diyos eh. Amen po ba? Amen. Kung hindi na parito ang tagapagligtas at ipinailalim sa kanyang mga talampakan si Satanas, at hindi tayo ginawa ng halimbawa na dinaig niya si Satanas at walang anuman si Satanas sa kanya, walang kapangyarihan si Satanas sa kanya, dahil ang Panginoong Jesucristo ang maghahari sa puso't isip natin, bawat tumatalima at sumasampalataya na saksi sa pagkabuhay na maguli, ang maghahari sa puso't isip natin ngayon at magpakailanman hanggang sa muli niyang pagparito.
Amen po ba? Amen. Jesus Christ is the armor of our faith. Naunawaan po natin bilang conquerors ng Christ, siya muna ang nag-serve bago tayo maging conquerors of Christ in the resurrection. Kapatid at kaibigan, gusto mo maging conqueror of Christ in the resurrection? Gusto mo maging mandirigma ng Panginoong Jesucristo? Nabibigyan natin siya ng kaluwalhatian at kadakilaan at kapurihan. Makikipaglaban tayo sa hain ni Satanas dito sa sanlibutan. Dinadaya ni Satanas ang mga nasa pagiging tao natin sa mga bagay na nakikita natin. Amen po ba? Amen. Kaya ang sabi ng Panginoon sa sulat ni Apostol Pablo sa mga iglesia sa Pilipos, magsikuhan naman kayo ng pag-iisip na ito'y nasa ating Panginoong Jesucristo. Magsibihis kayo ng bagong pag-iisip. Do you believe that? The spiritual conversation and transformation. Amen. Naunawaan natin kung paano tayo i-reformat at i-transformation spiritually, purely. Gospel of Christ. Siya muna ang dumaig kay Satanas at ipinailalim niya sa kanyang mga paa si Satanas. Amen po ba? Amen. Kaya sa pagparito ng tagapagligtas natin, mga kapatid at mga kaibigan, walang kapangyarihan si Satanas sa dakilang prinsipe ng Iglesia ng Bundok ng Sayon. Amen po ba? Amen. Ano po sabi dito sa Book of John? Palalayasin niya si Satanas dito sa sanlibutan. At bilang mga conquerors of Christ in the resurrection, madadaig din natin ang lakad ng masama. Kapatid, sumasampalataya ka na madadaig natin ang lakad ng masama na dinaig ng Panginoong Jesucristo, ang prinsipe ng kapayapaan ng ating paniniwala. Ipinailalim niya sa kanyang mga paa. Ipinailalim niya sa kanyang mga talampakan ang lakad ni Satanas upang maipailalim sa lakad ng mga mananampalataya ang lakad ng masama. Kahalili ng lakad ng masama ay lakad ng mga banal kung paano nadadapos ang dilim. Nagbubukang liwayway, sumisikat ang araw sa silangan. Amen po ba? Amen. Sumisikat ang katotohanan sa madilim na dako ng sanlibutan. Matatapos ang lakad ng masama. Lalakad ang lakad ng mga banal. Lalakad ang lakad ng mga righteous. Ang mga iglesia na mayroong tanda ng patotoo ng mga silyado sa paniniwala na opisyal sa langit, na bunga sa pagkapanganay. Dadapwat nangagsilapit na kayo sa iglesia ng banal na bundok ng Sayon, sa bayan ng Diyos na buhay, ang pangkahalatang pagpupulong ng mga iglesia ng bunga sa pagkapanganay na pinagiging ganap at pinagiging matuwid sa lakad ng paniniwala nating lahat. Amen po ba? Kapatid at kaibigan, kung naririnig mo ang tinig ng ating tagapagligtas, huwag mo nang pagmatigasin ang iyong kalooban. Tumalima na tayo ngayon. Amen po ba? Dahil talagang mapanganib ang nalalabing panahon. Amen po ba? Amen. Bigla na lang dumarating ang mga trahedya at kalamidad. Kaya ang sabi ng Panginoon dito sa John chapter 16, tungkol sa paghatol, sapagkat ang prinsipe ng sanlibutan ito ay hinatulan na. At siya sa pagparito niya kanyang susumpatan ang sanlibutan tungkol sa kasalanan at sa katwiran at sa paghatol. Saan mo susumpatan ang sanlibutan? Sa kasalanan. Sa kasalanan at sa katwiran. Kaya lahat ng nakakarinig, isa lang po ang paniniwala nating katwiran na tanda na ginawa na selyo ng paniniwala nating lahat ngayon. Amen po ba?
Amen. Dahil ipinailalim niya sa kanyang talampakan ang kapangyarihan ng prinsipe ng kadiliman ng sanlibutan ito. Amen po ba? Kaya who is the greatest conquerors? Jesus Christ is the greatest conquerors of our faith. Jesus Christ is the author of our faith. Amen po ba? Amen. Jesus Christ is the greatest principle of our faith. Jesus Christ is the greatest foundation of our faith. Di ba doon? Wala na tayong iba pang pangalan na mababasa sa banal na kasulatan na mayroong hula. Dahil ang Panginoong Jesucristo ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta na makikibaka ngayon. Makikibaka ngayon siya sa katwiran. Kaya yung lahat ng nakakarinig, unawain na po natin, mabuti narinig natin sa social media. Amen po ba? Amen. Dahil isasawala niya ang lakad na masama sa muli niyang pagparito. At meron siyang itinira yung lakad ng mga banal na kapupunan ng 144,000 na hindi nasumpungan ng kasinungalingan ng kanilang mga pangangaral dahil batay sa hula ng mga banal na propeta ang pangangaral ng kanyang mensahero na pinaghihiyawan sa social media. At meron tayong katiyakan at pag-asa sa kaligtasan natin bawat isa. Inaakay tayo sa katiyakan ng pag-asa natin bawat isa. Hindi katulad ng mga inilihim ang hula na ginagawa nilang alipin at ginagawa nilang gatasan yung mga inaalipin nila at inilihim nila yung hula na karangalan at kalwalatian ng Panginoon Diyos. Kaya tinutulan na ng Panginoon Diyos ang mga naparito na inilihim at ikinahila ang hula ng mga banal na propeta na siyang kapangyarihan at karangalan at kalwalatian ng Panginoon Diyos. Amen po ba? Amen. Kaya magpaparating siya ng sumpa dito sa mga naparito, mga nangangaral na inaakay at dinadaya yung mga pusong walang malay. At yun naman tunay na sa Diyos inaakay patungo sa pag-asa at katiyakan ng kaligtasan natin bawat isa. At kahalili ng ating mga kabalisahan pag-asa, inaalin tayong lahat at katiyakan ng ating kaligtasan ng ating mga kaluluwa at mga mahal sa buhay. Amen po ba? Naunawaan natin yung tunay na sa Diyos, inaakay sa katiyakan ng pag-asa sa kaligtasan na may tanda na paniniwala ang ibinigay sa atin na tuwing tayo nagdiriwang ng araw ng Sabat na bukas sa pagkapangakay. Silyado tayo sa paniniwala, opisyal tayo sa langit, pinaganda tayo ng tahanan sa langit ng ating tagapagligtas. Sabi ng Panginoon ako ang daan at katotohanan patungo sa kinaroroonan mo, kung saan ako naroon, doro kayong lahat sa pagparito ko. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin Amen. na malinaw sa sikat ng araw ang paniniwalaan natin na mayroon tayong tanda na paniniwalaan ginawa sa atin upang magising tayo sa katotohanan at makatakas na tayo sa mga mandaraya, makakangulot sa sanlibutan at magkaroon na tayo ng pag-asa sa hinaharap sa lahat ng mga bagay na di natin nakikita, pinaniniwalaan natin na magaganap, darating at mangyayari ito. Amen po ba? Amen. O di may katiyakan nyo, iniimbitahan ng Panginoon Jesucristo sa inihanda niyang kaharian. Ang iglesia ng bundok ng Sayon na pinaganda niya ng tahanan sa langit na mayroong baluti ng kapangyarihan ng Ebanghelyo, ang pamumuhay. Inaagay yung maraming mapapahamak sa katiyakan ng kaligtasan. Amen po ba? Amen. Yung tunay na isinugo, inaakay yung marami sa mga mandarayang mangangaral. At yung mga mandarayang mangangaral, inililihim yung hula. Ang katuparan ng hula na ipapangaral ng tunay na isinugo ng Panginoong Jesucristo na sinasama sa katwiran at kapanatagan at kapayapaan. Inaakay sa marami yung mga nadaya. Binibigyan ng katiyakan sa kaligtasan at binibigyan ng katiyakan sa paniniwalaan na ang Panginoong Jesucristo ang pinakatanda na paniniwalaan natin ang kabubuhay natin dito sa sanlibutan. Naghihintay na tayo sa muli niyang pagparito na mga nagniningning tayo sa kalangitan na nandito tayo sa lupa, na tayo ang katipan niya, na magiging tanda tayo rito sa lupa, na nagdiriwang tayo ng araw ng Sabat. At tayo yung mga nangingilin at nagsisisi, tumatakas sa mga walang kabuluhang aral ng sanlibutan, na kinapuputan natin ang mga aral ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. At nagbabalik tayo ng maraming kaduwalatian at kapurihan sa ating isang Diyos na tunay na si Jesucristo.
Amen po ba? Amen. Kaya ang labanang nangyayari ngayon, mga kapatid at mga kaibigan, kaya tayo pinakukuha ng sandata, talagang last days na. Amen po ba? Amen. Ang labanan ngayon ng pangangaral, spiritual competition, spiritual warfare. Nanawaan po natin yung digmaan spiritual. Hindi po yung nangyayari sa Palestina at sa Israel ngayon ang labanan. Pero ang nagiging gap ng dalawang nagtutunggali ng digmaan ngayon, religion, paniniwala. Amen po ba? Amen. Nakukuha po natin, naunawaan natin. Kaya ang sabi sa Ephesians chapter 6 verse 12, unawain natin mabuti yung bawat narinig natin pinapahayag sa social media. Dahil dito na lang nakasalangan yung valid na kaligtasan natin lahat. Huwag natin ihiwalayan ang hula ng mga banal na propeta upang tayo ay nakatiyak sa kaligtasan natin bawat isa na tagapagbana tayo ng pangako ng ating tagapagligtas. Sapagkat ang ating pakikibakay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanlibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan, sa mga dakong kaitaasan. Tingnan nyo, inupuan ni Satanas ang templo ng Panginoon Diyos. Nagpanggap siyang Diyos. Amen po ba? Amen. Dahil dito ay magsikuha kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo ay makakatagal sa araw na masama at kung magawa ang lahat ay magsitibay. Ano ang utos? Pinakukuha tayo. Magsikuha kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo ay makatagal sa araw na masama at kung magawa ang lahat ay magsitibay. Ito ho, yung pinakukuha sa ating utos. Magsikuha rin naman tayo ng pag-iisip na ito'y nasa ating tunay at isang Diyos na tagapagligtas. Pasakop kayo sa isa't isa ng may takot sa ating iisang Diyos na tagapagligtas na si Jesucristo. Mga saksi tayong tapat sa pagkabuhay niya maguli. Amen po ba? Amen. At wala na tayo magiging dahilan na hindi natin tumaririnig. Maging lahat ng nabubuhay sa ilalim ng tubig ng karagatan, lahat ng may buhay sa ilalim ng lupa na hindi natin nakikita, maririnig nila ang tinig na ito. Amen po ba? Amen. Dahil ito ay galing sa Diyos na tunay na pinaniniwalaan natin, na sinasamba natin sa Espiritu at katotohanan, na tayo ang hinahanap ng ating Ama na sasamba sa Espiritu at katotohanan, mga saksi sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Kaya nagagalak na tuparin natin itong utos na ibinigay sa atin. Dahil dito ay magsikuha kayo ng buong kagayakan upang kayo ay makatagal sa araw ng masama at kung magawa ang lahat ay magsitibay. Ito ho yung tungkulin natin bilang tao. Paniniwalaan natin na salita ng Panginoon Diyos na siyang sandata natin na meron tayong pinanghahawakan kapangyarihan ng salita ng Panginoon Diyos na makikipaglaban tayo sa prinsipe ng kasamaan, sa lakad ng masama, sa sanlibutan ito. Makikilala natin yung mga bulaang mga ngaral ngayon. Amen po ba? Dahil ang sandata ng Panginoon Diyos, yung pong kapangyarihan ng katuwiran ng tanda ng patotoo ng Panginoong Jesucristo, yan ang nakabigkis sa puso't isip natin na hindi natin iwawalay sa labi at isipan at gunitan natin at alaala natin bawat isa. Sa bawat pintig ng hininga natin, lagi natin ilalabas yung katuwiran ng tanda ng patotoo na yan ang nakaukit sa puso at nakasulat sa isip at labi natin na hindi nawawalay sa labi ang kanatlahi natin. Amen po ba? Maliwanag po ba yung naririnig natin? Amen. Naunawaan po ba natin sa mga nakakarinig? Through social media. Utos ito. Dahil magsikuha kayo ng buong kagayakan ng Diyos. Dahil kung hindi natin tutuparin ito, hindi natin madadaig ang lakad ng masama sa sanlibutan ito.
araw at gabi, double time, umatungal si Satanas, nangaakit. Nangaakit si Satanas na makasama sa impyerno. Amen po ba? Amen. Kaya nasa atin ang kalayaan lahat at desisyon ngayon. Ngunit sa lahat ng nakakarinig, wala na tayong magiging dahilan na hindi natin narinig ang tanda ng patotoo na ibinigay sa atin na ikabubuhay natin. Dito tayo tatawagin living by faith. Amen po ba? Walk by faith. Sa bawat hakbang at iisipin at sasalitain at gagawin natin, kalakip sa puso't isip natin ang tanda ng patotoo. Amen po ba? Amen. That is commandment of our Lord Jesus Christ in the resurrection upang tayo'y tumagal at magsitibay sa lakad ng masamang sanlibutan. Amen po ba? Upang tayo'y maging mamatagumpay na lahat na nag-iintay sa muli niyang pagparito, na namamasdan tayo sa lupa na tayo ang magiging tanda na umaalala ng patotoo na ginawa niyang halimbawa upang tumagal tayo at magsitibay sa lakad ng masama. Amen po ba? Amen. Magsitibay nga kayo na ang inyong mga baywang ay may bigkis ng katotohanan na may sakbat na baluti ng katwiran. Naunawaan po natin, ang sabi, magsitibay tayo. Magsitibay nga kayo na ang inyong mga baywang ay may bigkis ng katotohanan na may sakbat ng baluti ng katwiran. Tignan nyo ito. Nakabigkis sa puso't baywang natin yung katwiran ng tanda ng patotoo upang tayo magsitibay sa lakad ng masama ng sanlibutan ito Kung hindi ito nakasakbat at hindi nakabigkis at nakapangyapak ang Ebanghelyo sa ating mga balakang at nakatali ng mahigpit sa ating puso't isipan, hindi natin madadaig ang lakad ng masama dahil napakatuso ni Satanas. Naunawaan po ba natin? Ano ang katusuhan ni Satanas? Sa lahat ng bagay, sakim si Satanas. Naunawaan natin? Sakim siya sa posisyon, sakim siya sa kapangyarihan, sakim siya sa lahat ng mga bagay na nilalakaran natin sa sanlibutan. Kung hindi natin isusukbit at itatali ng mahigpit sa ating puso't isipan ang katwiran ng ating tagapagligtas. Jesus Christ is the greatest conquerors of our faith. Nandito tayo pinagtitibay upang madaig natin ang lakad na masama ng sanlibutan. Upang makilala natin yung mga lalang ni Satanas at yung mga gawa ni Satanas, makilala natin sila na sila ay mga nangaakit na madadaig lamang natin yan kung nakasakbat siya din ang baluti ng katwiran ng sandata ng pakikipaglaban natin dito sa kasamaan ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. Dahil ang Panginoong Kristo ang nagsalita na galing sa kanyang labi na dinaig ko ang sanlibutan. Kaya yung mga banal na apostol, opisyal na nakatala sa langit, sila ang 12 haligi ng puta ng iglesia ng banal na bundok ng Zion, ng bayang banal na sariling pag-aari ng Panginoong Kristo, na inihayag natin yung karangalan ng tumawag at nag-imbita sa atin upang ihanda na tayo bilang tagapagmana ng kanyang pangako na sarili niyang mana, ang bayang banal na pinili at ninasa niyang dakong tahanan magpakailan-kailan pa man na sa puso't isip natin mananahan ang katwiran ng tanda ng patotoo na tayo ang may mga tatak ng espiritu ng pangako. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin yung pong expose? Eto, mayroong hula ng mga banal na propeta, yung naririnig natin na magpapatibay sa paniniwala natin bawat isa. Ang Panginoong Kristo ang pundasyon ng paniniwala natin. Ito yung bautismo na naririnig natin, nalilinis at babago ng pag-iisip natin lahat ngayon. Ito yung damit na kabanalan na ibibihis natin sa pag-iisip natin ngayon, paniniwala. Ito yung baluti natin lahat ngayon. Ito yung armor of God na ibinibigay sa atin na iniuutos na magsikuha rin naman tayong lahat at magsitibay sa gawa ng kasamaan ng sanlibutan. Amen po ba?
Amen. Magsitibay nga kayo na ang inyong mga baywang ay may bigkis ng katotohanan, na may sakbat na baluti ng katwiran, at ang inyong mga paa ay may pangyapak na paghahanda ng ebanghelyo ng kapayapaan. Ito, pamuhay natin yung ebanghelyo. Amen po ba? Amen. Pamuhay natin yung pinakasid ng paniniwala natin bawat isa. At ang inyong mga paa ay may pangyapak na paghahanda ng ebanghelyo ng kapayapaan. Bukod dito'y taglayin ninyo ang kalasag ng paniniwala na siyang ipapapatay ninyo sa lahat ng nangagliningas na suligi ng masama. Isipin nga po natin kung wala tayong paniniwala ang ginawa na napagtagumpayan ng ating tagapagligtas, hindi natin mapagtatagumpayan itong lakad ng masama sa sanlibutan. Amen po ba? Pero by faith, binigyan tayo ng taglay na kapangyarihan sumasa atin ang baluti na iniuutos sa atin na magsikuha tayo upang tumagal tayo sa lakad ng masama. Amen po ba? Amen. Bukod dito ay taglagay ninyo ang kalasag ng paniniwala na siyang ipapapatay ninyo sa lahat ng nagniningas na suligi ng masama, at magsikuha rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan at tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Amen po ba? Amen. Alam niyo, dito lang sa banal na bundok ng sayo ng Panginoong Kristo natin, ninasa niyang pagharian yung puso't isip natin. Tayo binigyan ng turbante ng kaligtasan na pinakuha sa atin na siyang salita ng Diyos. Amen po ba? Amen. Na magsikuha rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan at ng tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos na ipampapatay natin sa suligi ng lakad ng masama. Napakadakila ng Panginoong Kristo na bago tayo tumalima at sumampalataya, ipinakilala niya sa buong mundo. Sinabi niya sa mga banal na apostol ng Kordero na napagtagumpayan niya ang lakad ng prinsipe ng kasamaan, ang lakad ng dyablo. Ipinailalim niya sa kanyang talampakan ang lakad ng dyablo. Kaya ang lakad ng mga banal ay nasa ilalim ng lakad ng mga banal, ang lakad ng masama. Alin lang ang matitira? Yung inuutosang magsikuha. Magsikuha rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan. Di ba ito lang matitira? Yung lakad ng masama, mawawala sa lakad ng banal. Naalala niyo si Josue, nung tinawag ng Panginoong Kristo, nung dibay ng Jericho, no man's land. Inalis ng Panginoon Diyos ang lakad ng masama sa lakad ni Josue. Araw at gabi, nagbubulay-bulay siya. Araw at gabi, nagpapakatibay at nagpapakatatag siya. Araw at gabi, nanatili siya sa palatuntunan at kahatulan at kautusan. Araw at gabi, nagpakatibay at nagpakatatag siya. Amen po ba? Hindi siya lumingon sa kanan, hindi siya lumingon sa kaliwa, hindi siya lumingon sa likuran. Nanatili siyang tapat sa kapangyarihan at baluti ng turbante ng kaligtasan. Amen po ba? Amen. Pinagyaman siya, pinasagana siya sa paniniwala, sa karunungan at katalinuhan at kaalaman at pag-asa. Naging payapa ang mabuting kawakasan ni Josue. Nagkaedad siya ng 110 taon. At ibinili niya sa kanyang mga nakasama nung makibaka siya sa Jericho na maging ang mga bato na ginawang halimbawa ni Josue ay ginawa niya mga saksi sa ibinili niya na nakasama niya ng dibain niya ang Jericho, na mapagtagumpayan niya ang Jericho dahil siya ang bahagi ng lupain ng Panginoon Diyos. Josue is the conqueror of God. Sinabi niya sa kanyang mga kapatid at kapwa mananampalataya, kayo ang maging saksi ng Panginoon sa lahat ng naging laban natin. Kung paano pinagkaloob sa atin na madigma natin ang Jericho. Ngayon, sino nagpapatunay sa iyo at sa akin na ang makikibaka ngayon at mag-aalis ng lakad ng masama ang iisang Diyos na tunay na sinasamba natin sa Espiritu at katotohanan na tagalangit. Kung magkagayon, lahat ng mga conquerors of Christ in the resurrection, hindi taga-sanlibutan, kundi mga tagalangit. Amen po ba? Amen. You and me, that is the
refugee in this earth. You and me, that is the strangers of earth. Dahil taga-heaven tayong lahat. Official tayong lahat sa heaven. Iglesia ng banal ng bundok ng Zion. Ang registered na itinala sa langit, na pinaganda ng tahanan sa langit. Ang lakad na pinagiging ganap at banal sa pagkapanganay. Amen po ba? You and me, that is the congregation of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Jesus Christ is the God Almighty. Amen po ba? Amen. Naunawaan na po natin yung ating narinig na pinahayag sa social media. Magsikuha rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan at ang tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos, na magsipanalangin kayo sa Espiritu ng lahat ng panalangin at daing sa buong kapanahunan at magpuyat sa buong katiyagaan at daing patungkol sa lahat ng mga banal. Amen po ba? Ito, narinig natin yung mga habiling nusulat ni Apostol Pablo sa mga iglesia sa taga-Epeso. Kaya nakagagalak na ipaghihiyawan sa social media yung tatak ng patotoo ng iglesia ng bundok ng Zion na official sa langit, official sa YouTube, official sa SEC. Amen po ba? Amen. Talagang nakagagalak na sa kaguluhan na nangyayaring maraming mga bansa. Ang tinig ng pakakak, ang tinig ng ating tagapagligtas ay bumibisita na sa maraming mga bansa. At napakarami ng kalamidan ang nangyayari at ipinakikita sa maraming mga bansa. At ang mga tao ay nagpapanig na at nalilito na at hindi na malaman kung ano na ba ang nangyayari ngayon. Amen po ba? Hello! Hello, people of Zion! Do you read me? Naririnig niyo po ba ako? Meron tayong pag-asa at ito yung naririnig natin. Magpasakop tayo sa isa't isa ng may takot sa ating tunay at iisang Diyos na tagapagligtas, na siya ang gumawa ng tanda ng paniniwalaan natin, na sa pagpipisa natin at sa pagpupulong natin, inaalala natin yung pagdurusa niya on the cross, yung kamatayan niya nung nilibing siya ng 3 araw at 3 gabi sa ilalim ng lupa. Ito yung fasting time. Ito yung pagbibreak news ng katotohanan na paniniwalaan natin, na maghahatid sa atin sa kaligtasan at tagapagmana ng pangako ng ating tagapagligtas. Ikaw at ako ang sambahayan ng Panginoong Kristo rito. Hinahanap niya yung mga tatalima na kanyang sambahayan. Amen po ba? Amen. Ikaw ang tunay na kaibigan ng tagapagligtas dito. Ikaw ang tunay na itinuring na kaibigan na ipinapahayag ng ating tagapagligtas yung kanyang mabuting kalooban at kagandahang loob sa iyo at sa akin. Tao rin akong katulad mo na ginamit niya upang ibuka yung aking mga labi sa katotohanan na naririnig mo ngayon. Na nagsasalita ng salita ng katotohanan na walang ikinahihiya, na may tatak ng binhi ng patotoo ang nakikita mo at naririnig mo, na naghahayag ng katotohanan centralized through social media worldwide. Amen po ba? Amen. Kaya paki-research natin ang Iglesia ng Bundok ng Zion, paki-evaluate natin ang lahat ng mga organisasyon pagdating sa paniniwala. At ang Bundok ng Zion, ito po ang itinayo ng Panginoong Kristo na linasa niya na kanyang dakong pahingahan magpakailan-kailan pa man. At ang Panginoon Diyos din ang magpapatunay sa kanyang banal na kasulatan na ang Bundok ng Zion ay mga branches ng ating Panginoong Kristo, na ang head o ulo o pulo ng mga sanga na kinauugnayan o may relasyon tayong lahat, ang ating isang Diyos na tunay na si Kristo Jesus na maghahari sa puso at isipan natin. Na ang buwan nating lahat ay pag-asa, katiyakan, pag-ibig, puspos ng biyaya ng kaalaman at katalinuhan at karunungan sa paniniwala, puspos ng pagtitiis, puspos ng pagpipigil sa sarili, nakikibaka tayo sa sanlibutan, sa mga hain ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. Yan yung bunga ng banal na Espiritu Santo, yung may mga tatak ng Espiritu. Amen po ba? Narinig niyo po ba yung fruit of the Holy Spirit? Yung joy, yung love, yung hope, yung knowledge, yung wisdom, yung faith.
kumpleto ang ibinigay ng ating tagapagligtas nung ipailalim niya sa kanyang talampakan si Satan. May magagawa ba si Satan sa prinsipe ng kapayapaan na maghahari sa puso't isip natin bawat isa? Eh tayo na, bunga sa pagkapanganay kung ano larawan ng ating tagapagligtas sa muli niyang pagparito. Sabi niya magiging katulad niya tayo Amen po ba? Amen. God's promise yan. Roma 8:29, pakibasa po natin. Lahat na sumampalataya sa naninig natin na saksi tayo sa pagkabuhay na maguli, sinabi ng ating tagapagligtas sa kanyang labi na hindi kayo mapapahiya. Kaya itong narinig natin, i-share na rin natin doon sa mga anak at apo natin, maging pastor tayo ng pamilya natin at buong tapang natin itong ipahayag sa ating mga mahal sa buhay. Alam nyo, isulat ni Apostol Pablo kay Timoteo, harap na subok si Apostol Pablo. At ako'y nalalaman ko ang Panginoong Jesucristo ang sisiyasat ng aking pagtayo dito sa harapan nyo Bakit ko po nako-compare? Dahil siya rin ang nagsugo sa akin, ang Panginoon ng mga humbo na sinasamahan niya ako sa katwiran Ibinubukan niya yung lagi ko sa hula ng mga banal na propeta. Siya nakasama ko ngayon sa katwiran na mayroong tanda ng patotoo ang paniniwala. Siya nagbubuka ng aking lagi sa kanyang ginawang pinagsasaligang paniniwalaan natin ngayon Ang prinsipe ng kapayapaan ng ating paniniwala. Amen po ba? Amen. Ano po sabi dun sa 1 John chapter 2 verse 27, yung habilin. Yung mga nakarinig ng paghahayag ng katotohanan na may tanda ng patotoo ang paniniwala na inorganize tayo ng ating napakadakilang tagapagligtas at manunubos. Tayo ang kongregasyon niya na sineryuhan niya ng tanda ng patotoo na kanyang ginawang patibayan at panukala na pinagsasaligan ng ating paniniwala. Yan yung karunungan na galing sa langit na bumaba dito sa lupa. Narinig natin. Salita, ipinangaral ng salita na puspos na karunungan, puspos na kaalaman ng pagkaunawa. Amen po ba? Amen. Kaya siya din ang nagko-comfort sa atin, siya din ang umaaliw sa atin bawat isa. Amen po ba? Siya nagsusupply sa atin ng joy. Siya nagpaparami sa atin ng pag-asa upang makatyak tayo sa muli niyang pagparito. Na siya din ang nagpahid ng katwiran ng banal sa puso't isip natin. Siya nag-ukit, siya nagsulat sa isip natin, hindi nawawala sa labi natin yung katwiran ng patotoo. Sabi ng ating Panginoong Jesucristo, hindi ko na alalahanin ang kasamaan ninyo, hindi ko na alalahanin ang kasalanan ninyo, kundi kayo'y pinatawad ko na. Amen po ba? Baliwanag po ba na na-accept natin yung kapatawaran natin? Sa dami ng ginawa nating pagkukulang, in-accept tayo ng ating tagapagligtas. At ito rin yung kaaya-ayang kaarawan ng Panginoong Jesucristo na inaalala natin yung lahat ng pinagsakripisyohan niya on the cross. Hanggang sa muli niyang pagparito, daratnan tayo, magiging pinakatanda tayo sa lupa, na kumikilos na tayo, hindi sa pag-iisip natin, kundi sa pag-iisip ng ating tagapagligtas, na sinabi sa atin yung utos na magsikuhan tayo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman, upang tayo ay tumagal sa lakad ng masama at kahalili ng lakad ng masama ay lakad ng mga banal. Amen po ba? Amen. Nakikilala niyo ba yung tinayong kahalian ng mga silyado sa paniniwala na official sa langit? Na ang sabi sa atin mag-ingat tayo dahil maraming paparito at gagamit ng pangalan niya, gagamitin sa kalakal yung pangalan niya, gagamitin sa pandaraya. Pero yung righteous na isinugo ng Panginoon ng mga hukmo, inaakay tayo sa pag-asa ng kaligtasan at katiyakan nating lahat yung mga naparito, nililihim yung hula, itinatatwa yung hula, ididinihin na yung hula, yung hula ang kaluwalhatian ng Panginoon Diyos. Yung hula ang karangalan ng Panginoon Diyos ngayon at napakailan-kailan pa man na maghahari sa puso't isip natin bawat isa. Amen po ba? Amen. O di na po napapapulihan natin ang Panginoong Jesucristo ngayon sa panahon ng last days na inihandaan niya sa iyo at sa akin ngayon. Kaya ang sabi sa iyo at sa akin, sa dami ng lilitaw ng mga mandaraya, pararatingan niya na nakasisindak na kahihiyan at panglulupaypayan. Walang makapagtatago sa dilim na hindi mahayag sa katotohanan. Amen po ba?
Amen. Talastas na ng Panginoon yung mga magsisilitaw ang gagamitin sa komersyo ang banal na kasulatan. Dahil ang Panginoong Kristo ang nagbobautismo ng paniniwala sa iyo at sa akin. Amen po ba? Amen. Anointed, watchman servant, granted, servant, registered in heaven. Amen po ba? Award sa heaven. Alam nyo, yung experience ko sa gobyerno, pagka hindi ka tumanggap ng grant sa gobyerno, hindi ka makaka-receive ng pagiging awarded issue sa national housing. Dokumentado ng batas ng estado ng gobyerno ng Bansang Pilipinas, yung mga binibigyan ng award rito ng National Housing Authority. Gayon din sa langit, sino nag-approve? Paano tayo maging awarded sa langit? Registered in heaven. Jesus Christ is the greatest approval of our faith in the resurrection. Do you believe that? The word of God in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection? People of Zion, you and me that is the followers of our Lord Jesus Christ in the resurrection. You and me that is the believer of Christ in the resurrection. Sino ang nag-approve para maging awarded tayo sa heaven? Ang Panginoong Kristo ang gumawa ng pinagsasaligan. Ikabubuhay natin na inuutos sa atin ipakuhat at tumagal tayo, maging mananagumpay tayo sa lakad na masama sa sanlibutan. Hindi masumpukan yung labi natin sa pangangaral ng kasinungalingan. Hayag na hayag yung kababalagan at kagilagilalas na marvelous na ginawa ng Panginoon Diyos na pinatunayan niya, na ipinangako niya, ng buhayin niya, maguli sa pamamagitan ng laking si Yesu Cristo. Pinatunayan niya sa lahat na may pandinig, sa lahat ng mga tao sa silong ng mga langit. Pinatunayan niya sa maraming mga bansa. Wala po tayong magiging dahilan ngayon na hindi natin narinig itong nangyaring natala sa banal na kasulatan. Amen po ba? Amen. Kaya, freedom of information, freedom of communication, kalayaan natin ngayon kung saan ba tayo maglilingkod. Sa pagkakaalipin ba o tinutubos na tayo sa ilalim ng pagkakaalipin upang maging tagapagmana at maging award sa langit na inaproba ng Panginoong Kristo. Manatili po tayong tapat sa paniniwala na huwag natin iwawalay sa labi natin yung kasaysayan na ginawa ng ating tagapagligtas upang magkaroon tayo ng securities of our faith in the resurrection of our Lord Jesus Christ. Amen po ba? Amen. Ikabuhay natin sa isip, sa salita at sa gawa na may relasyon tayong napakadakila at napakatatag sa ating iisang Diyos na tunay na nakatala sa langit. Ang pagtitipon at pagdiriwang at pagpupulong natin. Amen po ba? Amen. Narinig sa gawa, sa application natin, sa paniniwala natin, naihayag natin yung pangalawang napaka-the greatest commandment, love your neighborhood. Dalawa na lang ho ang kinauuwian. Ibigin natin ang Panginoon Diyos ng buong puso, na may takot, ng buong puso, buong lakas, at buong pagtitiwala. At ibigin natin yung ating kapwa gaya ng pag-ibig natin sa ating sarili. Ihayag natin yung katotohanan na ginawang halimbawa upang tayo ay maging tagapagmana ng pangako ng kaligtasan at buhay na walang hanggan, na tayo ang sariling mana ng tagapagligtas, ang kanyang bansang banal, ang kanyang bayang banal na hinirang at pinili, na inihayag natin yung karangalan ng tumawag at humirang at tumukop sa atin, na tayo ang pamilya ng Panginoong Kristo. Tayo ang tinuring niyang mga anak niya. Amen po ba? Tayo ang angkan at lahi niya sa pagbabagong lahi. Tayo ang mga bagong nilalang. Tayo ang mga new creature na pag nagdiriwang at umaawit ng mga bagong awitin, inaawit natin yung kasaysayang ginawa niya na kung paano si Kristo ay nabuhay na maguli. Gayon din tayong mabubuhay na maguli sa second coming of Jesus. Buhay ang unawa natin, patay ang kasalanan natin. Sa isip, sa salita, at sa gawa. Narinig natin malinaw na gaya ng sikat ng araw sa katanghalian. Tapat ang katotohanan na narinig natin, na i-apply ko yung paniniwala kung may gawa through social media, breakthrough, transformation spiritually,
conversation spiritually upang magkaroon tayo ng assurance sa kaligtasan natin bawat isa. Amen po ba? Amen. Amen. So ako po'y nagagalak sa lahat ng mga nakakarinig ng boldness na paghahayag na nalalaman ko na ang Panginoong Kristo ang sisiyasat ng aking pananampalataya. Amen. Bilang messenger ng iisang Diyos na tunay, ang hari ng mga hari ng mga iglesia na tinatawag na at iniimbitahan na ng ating iisang Diyos na tunay na si Kristo Jesus, na maghahari na siya sa puso't isip at labi natin bawat isa. Ano po ang bilin sa iyo at sa akin? Sa banal na bundok ng Zion, ilalagay ang banal na kasunatan na sumampalataya ay hindi mapapaya. Ano po ang sabi doon sa Revelation chapter 22 verse 7? Mapalad ang sino ang nakakarinig at gaganap ng aklat ng hula na ito. Ang sabi sa iyo at sa akin, binibigyan tayo ng buhay na pag-asa sa pag-iintay at pagsasakripisyo at pagtitiis natin. Nabubuhay tayo sa pag-iisip ng ating tagapagligtas na mayroong relasyon sa isip, sa salita at sa gawa at paniniwala. Sagrado yung relasyon natin na tayo'y magniningning sa lupa na gaya ng sikat ng araw, nakahalili ng maraming pinagtiisan natin na kahihiyan natin. Karangalang di mapapantayan ang ipinagkaloob sa iyo at sa akin ng ating isang Diyos na tunay. Ang sabi ng ating tagapagligtas, mapalad ang nakakarinig at tutupad ng aklat ng hula na ito, na ang sabi ng ating tagapagligtas sa iyo at sa akin, listen carefully, people of Zion. Listen carefully, believers of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Ang sabi sa iyo at sa akin, binigyan tayo ng walang hanggang pag-asa. Ako'y madaling paparito. Binigyan tayo ng katiyakan ng ating conquerors upang tayo'y tumaliwa at maging mananagumpay sa lakad na masama. At tayo ang magliliwanag at magniningning na gaya ng bituin sa kalangitan na ipinagkaloob kay Father Abraham na tayo ang mga bituin na gaya ng mga bituin sa langit na di mabilang, na pipisanin niya ng kanyang karunungan. Amen po ba? Amen. At sabi kay Father Abraham, ang sayo'y sumampalataya ay aking pagpapalangin. Ang sayo ay sumumpa ay aking susumpain. So, binabati po namin lahat ang mga listeners, believers, participants, followers ng Panginoong Kristo, kung paano tayo ay pinagpala ng biyaya ng pananampalataya, pinasasagana sa atin ang pagkaunawa at karunungan at kaalaman, katalinuhan, pinupuspos tayo ng paniniwala upang sumagana ang pag-asa na nabubuhay tayo, na nag-iintay tayo sa muli niyang pagparito, na mayroon siyang kahariang babalikan dahil ikaw at ako ang babalikan niya, na ililig up niya sa langit. Amen po ba? So maraming pong salamat. Binabati po namin kayo ng kapayapaan ay sumaating lahat bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguli. So God bless sa lahat ng mga nakarinig at nakapanood at sasampalataya, naway dumating ang Espiritu ng pagkaunawa na yan yung magbibigay sa atin ng katiyakan at pagkaunawa at katiyakan sa kaligtasan natin bawat ito. God bless, people of Zion. Amen, amen, and amen. Thank you, Lord, in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Hallelujah. Purihin ka, Ama. Sa iyong kadakilaan walang hanggan, magpakailan-kailan taman at kabutihan walang hanggan bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguli ng aming isang Diyos na tunay na si Kristo Jesus. Amen. Hallelujah. Kaya nga mga kapatid at mga kaibigan, nakagagalak isipin, nakagagalak tanggapin, na kung paano nang galing mismo sa mga bagay na sinata ng Panginoong Kristo, na kung paano niyang napagtagumpayan ng sanlibutan. Ibig sabihin, mga kapatid at mga kaibigan, bawat bahagi ng sambahayan ay natakda ng magtagumpay. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Isang bagay na patuloy nating ipagpasalamat sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Oh, thank you God! Oh, thank you Lord! Ikagalak natin itaas, mga kapatid.
Oh, thank you, God. Oh, thank you, Lord. Glory to the King Almighty. Your loving kindness is forever. Forever is your grace and mercy. Oh, sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord, the Most High. Bless His name, declare His glory. Unto Thee, O Lord, will I sing. Bless His name, declare His glory. Unto Thee, O Lord, will I sing. Hallelujah! Patuloy tayong magpasalamat sa ating dalangin sa ating Panginoon Diyos. O dakilang Diyos, Ama na lumalang ng langit, ng lupa at lahat-lahat ng mga bagay na nakikita, gawin din ng mga bagay na di nakikita. Nag-aalala kami, Panginoon, sa pagkaalam namin na kung paano kung binigay mo sa amin ang katiyakan ng aming pananampalataya, ito'y nagbigay sa amin ng dalisay na pag-asa na kung paano sinalita mo na napagtagumpayan mo ang sanlibutan, magkakagaling din ang iyong bayang hirang na mapagtatagumpayan ang lahat ng mga bagay ng sanlibutan. Amen. Salamat, Panginoon, nagagala kami kung paano kami ay pinagtitibay mo at patuloy mo kami sinasangkapan ng kapangyarihan buhat sa sangkalagdan na ano ba't ito ang laging laman ng aming mga pagpapahayag, ang mga bagay ng sangkalamitan na magbibigay sa amin ng dalisay na katiyakan ng pag-asa ng kaligtasan at buhay-buhay. Amen. Salamat, Panginoon, at patuloy namin pinadalangin sa iyo ang aming kalagayan, maging ang aming mga kapatid na nangalat sa loob sa libutan, ang bansang aming pinabibilangan, ang bansa ng Pilipinas kung saan dito lahayag ang iyong kapurihan, ang iyong kaliwatian. Patuloy namin dinadalangin, Panginoon, ang aming mga puso pag-iisip, ang aming buong kalooban. Ikaw ang magitan sa lahat ng mga bagay na sumasa amin upang patuloy mo kaming pagtibayin sa pamamagitan ng iyong pananalita, sa pamamagitan ng pag-asang ibinahagi mo sa bawat isa sa amin. Patuloy namin dinadayin, Panginoon, ang bawat bahagi ng iyong bayan na patuloy na ikaw ang magina, patuloy na ikaw ang magitan sa lahat ng mga bagay. At tunay ngang tinatanggap naman namin na ikaw ang magitan, lalo pat aming nararamdaman na ikaw ang siyang nagpupuno sa lahat ng mga bagay na aming ipinagkukulang. Ikaw ang patuloy na dumadalisay sa amin sa gitna ng lahat ng mga bagay na patuloy namin ginagawa sa sanglibutan ito. Namamasdan mo kami, Panginoon, at itinutuwid mo ang lakad ng lahat ng mga banal. Amen. Salamat, Panginoon, sa lahat ng mga bagay na ito. Itinataas namin ang aming dakilang pagpupuri, pagluwalhati at pagpapasalamat sa iyo sa pangalan ni Kristo Jesus na aming tunay na Diyos at Panginoon ng mga lubos, mga galak tayo, mga kapatid, na magsipagsabi ng Amen. Amen. Amen.